Halos 3 buwan po matapos ang pagbagsak ng eroplano ni dating DILG Secretary Jesse Robredo ay nailabas na po ang resulta ng imbestigasyon at lumalabas na pilot error ang isa sa mga sanhi ng disgrasya. Ang masaklap sa batay na rin po sa imbestigasyon, nagsabuatan umano ang kumpanyang Aviatour na pag-aari ng pilotong si Captain Jessup Bahinting at ilang opisyal ng CAAP para mabigyan ng airworthiness certificate ang kumpanya. At narito po ang News TV Quick Response Team sa tanggapan ng CAAP ngayon para alamin po ang gagawing aksyon naman ng CAAP sa sinasabing isa sa mga personnel din nila na sangkot sa pagbibigay ng certificate na ito. Samantala, kanina lamang po ay na-turn over na po kay Pangulong Noynoy Aquino ang resulta ng naturang investigasyon. At ayon po sa Pangulo, papanagutin niya ang lahat na may kinalaman o sangkot sa naturang disgrasya. Narito po report ni Teresa Andrada. Base sa 30 pahay ng report ng Investigating Committee ng CAAP, 23 minuto matapos mag-take off sa Mactan International Airport ay alam na ni Captain Jessup Bahinting na may problema ang makina ng eroplano. Pero imbis na bumalik ay tinuloy pa rin ito ang paglipad. 3:07 ng hapon, nag-take off ang Piper Seneca PA-34-200 sa Mactan International Airport sa Cebu. 3:30, nagkaroon ng engine trouble ang eroplano. 4:07, bumigay ang kanang makina. Sa puntong ito, nagdesisyon si Bahinting na ilipad ang eroplano papalayo ng Cebu at dumiretso sa Masbate Airport. 4:25, inilipad ni Bahinting ang eroplano na nooy tumatakbo gamit ang isang makina na lang sa loob ng 17 minuto bago ito tuluyang bumagsak sa karagatan. Pagpasok ng eroplano sa airspace ng Masbate, nagkaroon pa ng ilang operational lap si Bahinting. Malayo pa sa runway ay inextend na nito ang landing gear at flap ng eroplano. Nagresulta raw ito sa pagbigat ng eroplano na nagpabagal lalo rito. Mali rin daw ang naging flight path ni Bahinting patungo sa runway. Kinabig raw ni Bahinting ang eroplano pa kanan kahit pa bumigay na nga ang kanang makina ng eroplano. Dahil dito, mabilis na nag-nosedive ang eroplano patungo sa dagat. Base sa investigasyon, bumigay ang kanang makina dahil kulang ang supply ng langis ng eroplano at dulot na rin ng mga sirang bahagi ng mismong kanang makina gaya ng screws at bolts. Lumabas din na wala palang sapat na training at kakayanan ng maintenance personnel ng Aviatours para i-maintain ang Piper Seneca plane. Base rin sa investigasyon, walang karanasan si Bahinting na magpalipad ng eroplanong pamasbate na posibleng dahilan kung bakit mali ang flight path nito nang subukang mag-land sa Masbate Airport. Bagaman marami ang nagsasabing ekspertong piloto si Kapitan Jessup M. Bahinting, wala siyang angkop na karanasan at kasanayan sa one engine in operative emergency. Malinaw ito nang nabigo niyang panatilihin ang ligtas sa paglipad ng eroplano ng iisang makina na lamang ang gumagana. Pero ang mabigat sa lahat, lumabas na nagkaroon umano ng konsabahan sa pagitan ng Aviatours na pag-aari ni Bahinting at ilang opisyal ng CAAP. Enero ngayong taon, inaprubahan ni Inspector Fernando Abalos ang test flight permit para sa renewal ng airworthiness certificate ng eroplano. Si Abalos din ang nag-inspect at rekomenda ng test flight permit sa eroplano. Pero lumabas sa investigasyon na wala palang test flight na naganap. Base sa investigasyon, walang record sa aircraft logbook ang nasabing test flight. Ayon sa flight instructor ng Aviatours na si Captain Federico Omolon III, pinapirma siya ni Bahinting ng test flight report kahit hindi naman niya pinalipad ang naturang eroplano. Sa pag-check ng CAAP sa Mactan International Airport, lumabas din na walang naka-file na flight plan para sa eroplano noong August 18. Pagtitiyak ng Pangulo, pananagutin ang mga may pagkukulang sa Aviatours at CAAP. Nais ko lang pong linawin, hindi po pagbabato ang sisi ang gusto natin gawin. Hanggat natin ay katarungan, hindi lang para kay Jesse, kundi maging sa iba pang nasawin. Hanggat natin ay maiwasan na maulit ang ganitong pangyayari. Inatasan na rin ng Pangulo ang DOTC at CAAP na mahigpit na ipatupad ang alituntunin sa mga flying schools, air taxi at approved maintenance organizations. Ayon kay CAAP Director General William Hotchkiss, isang special investigating body ang kanyang binuo para imbestigahan ng ilang opisyal ng CAAP na sangkot sa konsabahan. I will need a recommendation from Assistant Director General Fajardo for me to be able to do this formally. And by tomorrow, we should have an action on that already. Magsasagawa rin ng re-auditing ang CAAP sa 39 pilot schools, 24 na maintenance organizations at 21 air taxi operations. Ayon kay DILG Secretary Marojas na namuno noon sa search and rescue operations, sa paglabas ng resulta ng investigasyon, nagkaroon na ng closure sa insidente. Natutuwa naman ako na lalong pinapatibay ni Secretary Junabaya, ni General Hotchkiss, ang mga reforma
na dapat na isagawa para matigil at lalong mapahigpit itong pagsubaybay, itong pagmamonitor ng lahat ng mga inspeksyon na sinasagawa ng gobyerno sa mga flying school at itong mga maliliit na flying operations. No? Teresa Andrada, GMA News. Director General. Sa puntong ito, makakasama po natin si Captain John Andrews, Deputy Director General ng CAAP. Magandang hapon po, sir. Good evening. Apo, at sa ngayon po sa panig ng CAAP, itong nasasangkot na opisyal ng CAAP, ano po ang aksyon na gagawin ng CAAP dito? Noong natanggap namin yung report ng AIIB, binigay kay Director General Hotchkiss, he immediately asked me to issue out an order, suspension order, for our Inspector Fernando Abalos. This is because of the findings of the AIIB. This order was signed by me this afternoon. It will be effective close of office hours today. Maliban po kay Ginoong Abalos, meron pa hubang ibang opisyal ng CAAP na sangkot dito? There could be a lot more involved, but we still have to investigate and give justice its due course. Itong Aviatours, suspended yung operation niya, paano po mangyayari sa kanila? They're still suspended, and we're going to be auditing them. And if they pass the audit, they will be allowed to fly again. But they have to undergo strict auditing, both on the flying school, on the air taxi operations, and their maintenance organization. Yung bigger picture po, paano po mangyayari dun sa ganyan, yung sa mga private industry nagme-maintain ng ganito mga klaseng aeroplano? Mas maghihigpit po ba yung CAAP dito? We are going to do a complete audit of all Gen-Ab aircraft to include flying schools, air taxis, and the like. We expect to complete this maybe in a few weeks, and they will not be allowed to operate if they do not pass the audit. Sir, final question. Ano po yung parang pinakamalaking lesson na natutunan ng CAAP or ng industry sa pangyaring ito? That if there is not enough regulation and there is connivance between the regulating party and the operator, we are going to have accidents. Maraming po salamat, sir. Si Captain John Andrews, Deputy Director General ng CAAP.